Lalong umilit ang tensyon sa loob ng pamahalaan matapos umalingas-ngasang balitang si Pangulong Kuting Jr. umano'y tumalikod sa kanyang pinsan at kaalyado na si House Speaker Martin Tambaloslos kaugnay ng isyong may impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, hindi na raw kinonsulta ni Bangag ang liderato ng Kamara at tumangging suportahan ng anumang hakbang na maaring magpatalsik kay VP Sara. Dahil dito lumalalim umano ang kidwan sa mula sa mga overseas Filipino workers na nasa nasabing pagtitipon, gayon din sa mga nanonood sa live broadcast. Marami ang nagbigla at nagtaas ng kilay sa tapang ni Marcoleta na magsalita sa isang international na entablado laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa ilang dumalo, hindi raw ito ang unang beses na binanggit ni Marcoleta ang mga algasyon, ngunit ngayon lamang siya naging naglantad at tahasan sa kanyang mga pahayag. Samantala wala pang dugon mula sa Malacanang kaugnay ng mga parata, ngunit inaasahang maglalabas ang opisyal na pahayag ang kampo ng Pangulo sa mga susunod na araw. Patuloy namang nananawagan si Marcoleta ang malalim na investigasyon at hinihikayat ang mga institusyong may otoridad na huwag matakot sa katotohanan. Asahan nyo na kami ay magbabalik sa oras na may bago pang impormasyon hinggil sa isyu nito. At yan ang balitang ating pakakatutupan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang inaatrasan ng problema, meron ba siyang problema ang sinusolusyonan, Prof? Tama ako diyan, Admar, tama, nag-agree ako diyan sa statement mo, no. Wala kang tinatakbuhan. Sa tingin ko klarado yung first 3 years, takbo lang siya ng takbo. 'Di ba? May problema sa budget, anong ginawa niya? May problema sa PhilHealth, anong ginawa niya? May problema sa pinsan niya, anong ginawa niya? Sorry. May problema sa panga niya. Anong ginawa niya? Sorry. Tuloy. Huwag natin kalimutan yung People's Initiative, so lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So, ano solusyon mo doon? 'Di ba? Kaya nga umabot sa Supreme Court at hinihintay ang mga petition para magkaroon ng oral arguments kasi hindi ko alam kung ang definition ng pagtakbo niya ay iba. Ako, ang definition ko doon, hindi ko sinulbahan yung problema. Pinasa ko. Biro mong 3 years yan. I mean, we're not lacking of issues or instances when we can show he ran away from the problem instead of facing it. Hindi, una-una, Malu, yung sagot nga daw sa problema, ang unang problema ng Pilipinas ay yung pagbaha. So, hindi niya na dala ang taong bayan sa sinabi niyang na-overwhelm lang daw yung mga flood control. Sabi niya, na-overwhelm lang yan. So, ang ginawa niya ngayon, may bago siyang panukala. Ipunin daw lahat ng tubig na galing sa ulan at i-stack daw. Tapos gagamitin daw pag nagtag-init na. Tanginang mindset yan. Ang lakas mo, BBM. Ipunin lahat ng ulan tapos papainom mo sa mga gabinete mo. Yung payag kami. Alaklod teting ipunin yung ulan para daw mas makatipid daw. Grabe. Ang unang-una, grabe yung ginagawa, no? Ito na lang sa tama ba? Pampanga? Pampanga, gano'n na lang. Sa Pampanga na lang Nung nakaraan, sabi niya, dito sa Pampanga, yung tira-tirang baboy, ginawang sisig. Biruin mo, yung mga tira-tirang parte ng baboy, ginawang sisig. Pinagmalaki niya pa yun. Yung gobyerno, nag-iisip sila ng mga makakatipid. No, makakatipid sila na hindi sila gagastos ng malaki dahil lahat ng pondo ng Pilipinas nasa sa kanila na. Yung una-una doon pa lang sa BICAM report 6 trillion yun, 'di ba? So kung yung 6 trillion na yun, sabihin na lang natin yung 1 trillion inilaan para
dagdagan or mas i-upgrade pa ang project mapatungkol sa tubig. O sabihin na natin kung siguro kung baka tinutukoy ni Marcos Jr. yung about sa baha, ganun. So yung 1 trillion na yun, solve na yung problema sa baha sa Pilipinas. Tapos ngayon ang gagawin, iipunin mo ang tubig tapos iimbak tapos igagamitin pag nagtag-araw. Anak ng teteng. Tapos papainom mo sa amin. Ayop na yan talaga. Palibasa hindi kasi etong mahirap pag hindi talaga nakaranas ng hirap yung isang leader. Sa totoo lang talaga. No, ang hirap ng ganyang leader. Kasi totoo nga yung sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay only child at only son. At ayun nga, ipinanganak siyang may kutsara at tinidor na ginto sa lamesa. So hindi niya talaga ramdam yung kahirapan, yung hirap na nararanasan natin ngayon. Kaya wala di siyang pakialam. At ang matindi pa dyan, anak ng teteng, tinitipid tayo. Laki-laki na ng utang ng Pilipinas. Nung umalis si Pangulong Duterte, 12 trillion. Ngayon 17 trillion na. So saan napunta yung pera na yun? Tapos ngayon kami titipirin mo. Anak ng teteng ka naman, no? Perfect example is the unit team. Second example is the ICC. Hindi ba yung yung rendition na ginawa, hindi ba yung pagtakbo sa problema? At makikita mo, ito yung isa pang hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? O yan yung ipapanood ko sa inyo, ha? Di alam nyo, nagtataka din talaga din. O, kita mo, pati pala si Ma'am Malu nagtataka din. Kasi isipin nyo, ha? Katulad na lang, halimbawa, para lubos nyong maintindihan, halimbawa, yung mapatungkol sa ICC. Sabi niya, hindi niya daw hahayaan na makapasok ang ICC sa Pilipinas dahil wala itong jurisdiction dito sa bansa natin. Tapos lumipas ang ilang buwan, dinakip or kinidnap etong si Pangulong Duterte dyan sa airbase. Tapos ang masaklap dito, kautusan pa at plano ng gobyerno. Tapos ang pinapalabas pa nila, hindi naman daw nila ibinigay sa ICC, sa Interpol naman daw. Anak ng teteng, nakiusap ang ICC sa Interpol. Ang Interpol nakiusap sa gobyerno, so anong pinagkaiba nun? Hindi parehas lang din. Anak ng teteng naman kayo. Kaya nga ito tama yung sinasabi ni Ma'am Malu na bakit wala ba silang auditor na para ipaalala kay Marcos na mali ang sinasabi mo. Kasi baka masupalpal ka or madibang ka sa mga sinabi mo kamakailan lang. Mamaya may papanood tayong video dyan. Sige, tuloy natin. Kasi kung tayong taong bayan, nakikita natin ang biglang 180 degrees turn. No? Biglang ito yung sinabi niya, ngayon ito na. Yung mga publicity materials nga, may date pa eh. Wala bang tao sa kanyang grupo na tinitingnan, sir, sinabi mo ito, ngayon bumaliktad ka. So, yun ang nakakahilo eh. There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past 3 years. Now, I want that change. Eto kung halimbawa man sa dalawang pwedeng mangyari or nangyayari kay Marcos ganito. Yung una, kung si Marcos talaga ay minamanduan lamang kasi 'di ba sinabi ni Amy Marcos, hindi sa akin galing yan sa ate mo, Mr. Marcos. So, kung una, etong si Marcos Jr. ay kontrolado ng Araneta at ng Romualdez. So baka yun talaga ang dapat niya lang gawin na na talagang sirain lang ng sirain yung pangalan niya. Baka yun lang talaga yung utos sa kanya alam mo yung gagawin niyang gagawin niyang magulo yung kanyang mga statement.
So baka ganun yung utos. Pwede din naman sa pangalawa, baka etong si Marcos Jr. hindi talaga nakikinig. Baka talagang sarili niya lang yung sinusunod niya. Kasi posible, kapag ikaw ay isang presidente, unang-una may tiga ka dyan, may tiga correct ka. O ganito, may tinatawag na tiga pagpaalala. Diba? So, bakit parang ganun na parang walang ganun ng presidente ngayon? Kasi isipin nyo, sinabi niya nung nakaraan yun, tapos binawi niya na naman. Ang masama pa dito, hindi lang basta salita kasi ginawa niya. Diba? Ayan yung mahirap dyan. Ayan yung katod na lang, impeachment ni Vice President Sara Duterte. Huwag na daw pag-aksayahan ng panahon ng impeachment. Sayang na daw sa oras at tutol daw siya. Tapos, nai-impeach na sa biglang natuloy ang impeachment sa Congress. Ang masaklap dito, nasa Senado na impeachment. Tapos, hindi niya daw kayang pigilan yun. Anak ng tete, ano pang silbi mo bilang presidente? Hindi niya daw kayang pigilan yung impeachment. Narahulo no? Di ba isa ako sa mga pumuna na hindi ko nararamdaman ng administrasyon na ito. First 100 days pa lang sinabi ko na ako'y natutuwa nung podcast. Sinabi niya na pasensya na kayo, alam ko hindi niyo naramdaman. So paano ito bang mga palliative na window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak? Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. And there have been instances in the past where a cabinet of an administration remained from day 1 to 0. Marginal lang yung pag-aalis. Meron naman talagang ang balasahan is based on nagawa ba yung mga inassign ko sa inyo. Remember, Admar, may sinabi pa siya doon na mabuti pa sa private sector. Pag sinabi mo, ginagawa. Dito, marami pang batikos. But that is the essence of governance. That's the essence of consensus building. So, hindi ko maintindihan yung sinabi niya sa podcast. Ang dami niyang reklamong sinabi sa podcast. But you hold the... Alam niyo yun, Ma'am Tikilay, Tikila tuloy. Ginawa ko namang alak si Ma'am. Ma'am Tikiya, alam niyo, yung sa podcast, or podcast, ano man tamang bigkas doon? Sa podcast ni Katunying at ni Marcos Jr., yun lang talaga ay isang pagkukunwari lamang talaga na may tuturing yun. Kasi nga, di ba, may lumabas na isang post na kaya daw ginagawa to ni Marcos Jr. is para mapagtakpan yung ginagawang secret mission ng mga tiga-ICC para makakuha pa ng mga iba pang ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao. At yung mga retired PNP nga daw ay tawag dito parang kinakatok isa-isa. Kinukumbinsi na magtistigo laban kay Pangulong Duterte at bibigyan ng 10 milyon. So, isang post yan at nandyan yan sa mga vlog natin, pinakita ko yan. Ang lang kasi dito talaga, alam nyo, ang kinabiliban ko lang sa administrasyong Marcos, ang galing nila gumawa ng propaganda. Ang galing nila mag-divert ng issue. Kita nyo ang dami na hong issue na napag-usapan pero lahat yun na i-divert nila. At yung attention ng taong bayan nalilihis doon sa totoong issue na dapat na pinag-uusapan at dapat sinasagot ng gobyerno. Ang daming ang dami na. Katulad na lang yan. Baka sabihin niya, OJ, sinagot naman yun sa BICAM. Paanong sinagot? Paanong sinagot ni Marcos yun? GAA yung sinagot niya. Anak ng teteng, BICAM report ang tinatanong sa kanya. Ang sinagot GAA. Alayo naman. Wala namang blankong wala namang blank item dun sa GAA. Ang blank item nandoon sa BICAM report. Yun yung hindi masagot-sagot ni Marcos. Ang daming mga senador at mga congressman na nakapirma dun.
Ang masama pa nito, pinagsasalita din natin yung mga senador na nakapirma doon sa sa BICAM report na may blanco. Hanggang ngayon wala naman silang nasagot. Hanggang sa andyan na sa kanila yung impeachment. Parang yun na yung ginagawa nilang ginagawang diversional tactic doon sa dapat nilang sagutin. Diba? So yun ang kinabilibang ko dito sa administrasyong Marcos. Sobrang lupit nilang gumawa ng mga technique para matabunan yung totoong issue. Ay, bakit palakpak yun? Reins of government. Nasa sayo. Di ba may sinabi pa siyang siguro naging mabait ako, siguro dapat fearful. I mean, these things you don't say publicly. You just do it. Siguro naging mabait ka. Mabait ka kapag hindi Ma'am Malu, naman yun, totoo naman yung sinabi ni Marcos eh. Naging mabait talaga siya, lalo't pag hindi loyal sa Duterte, ay naku, sobrang bait ni Marcos dyan. Pero kapag alam niyang medyo tagilid, tanggal yan. Masama siya dyan. O, tignan mo na lang kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi niya makontrol. Hindi niya mabili. O anong ginawa nila? Tinanggal nila yung prangkisa ng SMNI. Pinatawan nila, binuhay nila yung 5 years ng dismiss na kaso ni Pastor. Binuhay nila ulit. Diba? O kauna-unahan din yun sa kasaysayan ng Pilipinas na yung 5 years na kaso or matagal ng dismiss, binasura na ng korte na kaso, binuhay ulit. Binuhay. Tapos ang pinakamalupit pa rito, nakakulong yung tao na hindi pa naman napapatunayan na nagkasala siya. At ang pinakamalupit pa doon, malupit doon. Pinakamalupit pa doon, hanggang ngayon parang parang hindi na ata umaattend. Hindi ko alam kung umaattend pa ba yung mga witness ni Anli Virus. No, yun yung masaklap diyan. Kaya nga lagi namin sinasabi, si Pastor Apollo C. Quiboloy yung nagpamulat Talagang minulat niya yung katotohanan na kung gaano kawalang niya ang administrasyong Marcos. Na kung kayang gawin sa kanya, kayang gawin sa lahat. Diba? Kita mo, ginawa sa kanya. Ginawa kay Pastor, ginawa kay Pangulong Duterte, ginagawa kay Vice President Sara Duterte, paano pa kaya tayo mga ordinaryong Pilipino? Kami na lang, huwag nyo na lang paniwalaan yung sinabi ni Abante na hindi na daw kami ordinaryong Pilipino. Kasi vlogger daw kami. Yun na lang isipin nyo maigi yun. Kami na nga lang ginigipit kami, diba? Dahil hindi namin tinanggap yung mga kagustuhan nilang mangyari, hindi namin sila sinusuportahan. Wala namang una-una. Ang namin dito sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So wala naman kami nakikitang tama Ano man tama? Tama ba yun na itago mo, i-stack mo yung tubig ulan, tas gagamitin sa tag-araw? Anong klaseng kabubuhan yun? Tipin nyo nga maigi. In doing so, you remember. Mamaya ka naman Malu. Ito, papanoorin na natin tong video. Katulad na lang ito. 2 tong video yung papakita ko sa inyo Dito muna tayo sa isa. Ito medyo nakakatuwa to. No. No. That's how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. Ganun talaga siya. No. Yan, okay. Uy, nasa na? Play. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Ikaw nga yung problema, paano tatanggalin? Ikaw nga yung problema di ikaw tanggalin mo yung sarili mo. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, tapos na. Galing talaga. That's not reconciliation. Wow. That's not even Ay, naku po. Tayo na lang kaka-stress ka reaction.
Puro AAA lang. Anong nakaraan? Dip. Ngayon, AAA naman. Teting ka naman, no? That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo. Hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Opo. Ang galing magpaaway pik no? Parang pinapamukha ni Marcos na siya pa yung aping-api, no? Siya yung inaaway, ganun. Siya yung kaawa-awa. Ang galing mo. Ito. Ito yung video na sinasabi ko na nilaglag niya. Etong si Marcos Jr. umami na at nilaglag si Martin Romualdez. So, pag-usapan natin. Lahat na nakampi ko sa... Ito, ulitin ko. Medyo ang lakas masyado ng volume. Ito, may sinabi siya noong February 6, 2025. Tandaan nyo, February 6, 2025, may sinabi siya about impeachment. Tapos, May 27, yung karugtong hunong kaninang pinanood natin, may sinabi din siya. So, panoorin nyo. Ito, ebidensya ng pagsisinungaling. Panoorin nyo. Impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Lahat daw ng kakampi niya hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Okay? Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi naman sasabing kaya kong itusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want to? So, ito, napakadali dito sa sinabi niya na hindi daw, parang wag nyo daw siyang sisihin sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kundi yung Congress. Kasi hindi niya naman daw yung mga kaibigan. Hindi niya naman daw yung mga kakilala. So, ang nakakilala lang doon si House Speaker Martin Romualdez. So, dito, maliwanag dito sa video na to na nilaglag niya yung pinsan niya. Na ang dapat sisihin nyo yung pinsan ko kasi yun ang mga... siya yung leader doon sa House of Representative. So dapat siya yung doon kayo magalit sa kanya. Ito naman yung sinabi niya nung February 6. Pakinggan natin. Andiyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign, though. Yun bueno. Ito pa yung isang rito, isa pang tactic ni Marcos dito. Sinasabi niya na wala daw siyang kinalaman dito sa impeachment nga. So parang pinapalabas niya na wag siyang sisihin. Pero samantalang dito sa isang video, sinabihan niya daw ang anak niya na parang decision mo yan kung ano yung gagawin mo, trabaho mo yan. Biglang lumabas kauna-unahan ng anak niyang pumirma sa impeachment. So, ibig sabihin, di ba, kung iisipin nyo maigi, ano bang gustong mangyari ni Marcos na parang isisi niya sa anak niya? Isisi niya sa pinsan niya yung impeachment? So, dito, sa madaling salita, ito ay talagang inaamin na ni Marcos na hindi niya kayang pagsabihan or hindi niya kayang salungatin ang kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. Sa madaling salita, totoo nga yung hinala natin na talagang ang humahawak sa gobyerno ay hindi lang Marcos family, kundi kasama niya dyan ang Araneta at ang mga Romualdez. Liwaliwanag ng mga sinabi dito, no? So talagang alam nyo yung kahit papano, kahit ayoko kay Amy Marcos pero talagang diniin niya. Totoo nga yung sinasabi niya. Tsaka matagal na rin naman din natin alam na talagang kinokontrol ng ibang tao itong si Marcos Jr. Kasi isipin nyo, alam naman natin na ang kapangyarihan ng isang presidente, pangkalahatan yan eh. Kapag ayaw ng presidente na i-impeach yung tao na yun, walang magagawa kahit sino dyan. Presidente nga, di ba? So, in-impeach si Vice President Sara Duterte sa Congress, walang ginawa si Marcos kasi nga hindi niya nga daw kayang pigilan yun. So, anong ibig sabihin nun? Na hindi niya kayang pigilan yung kagustuhan ng pinsan niya.
na kung ano man yung kagustuhan ng pinsan niya, susundin niya lang ng susundin kasi pinsan niya. Diba? So ganyan ganyan kahina ang ating leader ngayon. Kaya Marcos Jr., hindi mo masisisi ang mga netizen ba't bumaba ang tiwala nila sa'yo kasi nga sa mga ganitong ginagawa mo or ganitong gawain mo at ganitong gawain nyo sa gobyerno. Kaya dapat talaga maibalik na yung mga Duterte para matapos na rin tong pagdurusa na nararanasan natin ngayon sa administrasyong Marcos. Hay nako. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo rito sa mga sinabi? Ito, ano to? May tuturing na natin to na Marcos versus Marcos. Ano talaga? Nabibisto na sila sa mga kasinungalingan na pinapairal nila sa ating gobyerno. At sila mismo yung nanglalaglag sa sarili nilang mga sa sarili nila. Katulad na lang yan yung sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. So anong magiging komento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo sa ating mga video, napakalaking tulong po nun sa amin mga banateros, brothers. Yan. At syempre, yung mga comment nyo dyan, babasahin natin isa-isa yan. Kaya i-comment nyo lang dyan kung anong gusto nyong i-comment. Huwag nyo lang i-comment dyan lang na yung Jay, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!